So, be careful. Maging sarili natin, minsan na-fake tayo ng ating sarili. Kaya sabi ng Panginoon, maging totoo kayo, alamin niyo ang katotohanan. Kasi, what is truth is more valuable. Doon sa Matthew 13, 45 and 46, nakita niya ang perlas na mas mahalaga. At binenta niya lahat ng kanyang mga ari-arian at binili ang perlas na yon. Sa buhay natin, pag nalaman natin kung ano yung totoo, yun ang ating pahalagahan. Sabi nga sa inyo, maraming fake. Okay? Now, there are 3 causes to make us believe. Ito yung mga dahilan kung bakit tayo naniniwala. Sige nga, palitan yung ano. Okay. 3 ways a man may believe. Ang isang tao may pinaniniwalaan lagi yan. Pero ang delikado, totoo ba yung pinaniniwalaan niya? Number 1, siya ay naniwala sa ibang bagay kasi ignorant siya sa katotohanan. Number 2, na-brainwash siya sa kasinungalingan. Yung number 3 ang maganda, na ang inyong paniniwala ay personal conviction of convincing evidence. Kaya may mga relihiyon na naniniwala, wala, dala lang ng kultura, dala lang ng tradisyon, mga ignorant, hindi alam ang Bible, hindi nagbabasa ng Bible. Maraming religion na ganyan, na sumusunod lang sa tinuturo ng kanilang tradisyon, ng kanilang relihiyon. Pero hindi binabasa ang salita ng Diyos. Mga ignorante. For them, what they know, na kinalakihan nila, no? Na kinamulatan nila, yun ang katotohanan. Kaya huwag kayo maniwala, kung saan ako namulat, doon ako mamamatay. Mali yun. Kung ano yung religion ko, mga magulang ko, yun ang aking religion. Yun ay number 1, ignorance of truth. Pangalawa naman, they are brainwashed. Kaya may mga religion, hindi pinababasa ang Bible eh. Okay? Ayaw nilang basahin ng Bible because they were already brainwashed. Talk to my minister. Kapag sinisharean mo, kausapin niyo po ang aming ministro. Brainwashed sila. Pero ang maganda yung number 3, yung bang naniwala ka kasi nakita mo katotohanan. Personal conviction na ito ang totoo. Kasi nagbago ang buhay mo, nagpatotoo sa iyong Espiritu Santo, nabasa mo ang salita ng Diyos. Kaya maganda yung number 3, personal conviction. Nung ako'y bago lang Kristiyano, ang lahat ng relihiyon sa akin ay pare-pareho lang. Kaya nung ako'y napunta sa isang protestante pala yun, hindi ko alam, akala ko pareho lang mga katekista, mga katoliko. Nung sinabi sila yung protestante, yung Emily, parang nadismaya ako, ay protestante pala ito. Pero buti na lang, nabasa ko na ang Bible. Nag-stay ako. Okay. Kung hindi ko pa nababasa ang Bible, ayoko. Kasi hindi pala kayo katoliko. Ignorance. Ignorante. So, nananatili sila sa kanilang ignorance. Sa ibang dako naman, brainwash naman sila. Maraming relihiyon ang bini-brainwash lang sila. Kahit obvious na mali, ayaw pa rin nilang maniwala kasi they were already brainwashed. You must be convicted personally. Kaya nga sabi ng Panginoon, gusto niya kapag kayo manambahan kayo sa katotohanan at sa Espiritu. Ayaw niyang sa emotion lang. Ayaw lang sa tradisyon. Ayaw lang sa kultura. Ginagawa natin ito hindi dahil sa kultura. Ginagawa natin ito dahil ito'y nakamulatan natin. Ginagawa natin ito dahil ito yung nakopya natin. Hindi po. Each of us must have personal conviction. Ako rin, ginagawa ko to kasi I am convicted that is the will of God. May mga bagay tayong gine-give up. Yung ating katamaran ngayon, ginib up natin, buti nandito kayo at nagsimba. Sa mga nandito at sa mga wala dito, ewan ko anong kadahilan ba't wala dito, hindi nila ginib up. Nadaya sila ng kanilang damdamin. Now,
fake pa rin minsan. Hindi lang yung nakikita natin sa ibang tao. Alam niyo ba, na-fake din kayo ng inyong feeling? You must have ang paniwalaan niyo yung katotohanan. So, these three. Kaya nga tayo nagbabasa ng Bible. Kaya tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya tayo nagpipray. Kaya tayo merong personal communion sa Panginoon. Kasi kinoconvict niya tayo. Kipag-usap naman siya sa atin. That's important. Napaka-importante talaga ng personal relationship sa Panginoon. Kasi yung number 3 must have a personal conviction of convincing evidence. Hindi yung dala ka lang ng ibang tao, dala ka lang ng reliyon, dala ka lang ng kagustuhan mo o ng advertisement. At yan ang gustong-gusto ng Panginoon. Yung bang personal conviction, kaya ang Panginoon Diyos hindi rin namimilit sa bawat isa. Binigyan niya tayo ng mga nilikha, ang gusto niya ay mamangha kayo. Nung isang gabi, nagbamotor ako, ang ganda ng buwan. Makita niyo yung buwan? No? Yung parang pang Dracula. Pero ang ganda no? Yung parang lalabas si Dracula. Pero ang nakita ko yung ganda, alam niyo yung gandang yon, napapuri ako sa Panginoon. Lord, ang ganda ng kinreate. Yung liwanag, tapos medyo hahap. Yung medyo natatakpan-takpan pa siya ng ulap. Ang ganda ng buwan kahapon. Now, the purpose of God of giving us this word, kasi nagsasalita din siya sa nilikha, ay para mamangha kayo sa kanyang kapangyarihan. Kaya lang ang tao, instead na mamangha at sambahin siya, nakialam. Gusto alamin lahat. Walang makakaalam ng lahat. Maging ang anghel, walang alam. Hindi niya alaman lahat. Ngayon, pakikialaman nyo, kaya lumabas yung evolution. Lahat inaalam. It is not our problem to know everything. Kasi kung gusto nyong malaman na lahat ng bagay, God will reveal it to you. Hingin nyo yun sa Panginoon. Kasi hindi nyo talaga malalaman. Kasi ang purpose naman ng evolution ay to exclude God talaga. Kaya mga proponent yan, mga ateista. Kaya ang lahat ng bagay dito na ang gaganda, makita mo yung bulaklak, no? Kamangha-mangha, iba pa ba dekorasyon? Makita mo yung buwan kagabi? Makita mo yung ganda ng mga nilikha niya? Hindi para alamin ang lahat ng bagay. Hindi yan ang purpose talaga ng Panginoon. Ang gusto niya ay mamangha ka sa kanyang kapangyarihan. Na ito ay binigay sa iyo. Pasalamatan siya. Hindi para alamin ang lahat. Kung saan nagsimula, kung paano nagsimula, lahat, pati mga atom, kung paano, hindi yan ang purpose ng Panginoon. Hindi niya purpose ang lahat ay para pakialaman ang lahat. Ang gusto niya ay mamangha ka. Yun yung makukonvict ka na may Diyos, yung makukonvict ka at sasambahin mo siya dahil sa kagandahan na pinagkakaloob sa'yo. Kaya sarap pumuri kahapon abang ako nagbumotor. Talagang pinuri ko siya, Lord, ang ganda ng nilikha niyo. Salamat, Panginoon. At lahat ng mga bagay na binibigay sa inyo ng Panginoon, pasalamatan nyo. Lahat ng blessing na binibigay sa inyo, pasalamatan nyo. Kapag binigyan kayo ng pera ng Panginoon, pasalamatan nyo. Pagbigay kayo ng tithes. Yun ay way ng papasalamat. Yes, Lord, salamat. Iyo ito, hindi akin to. Maging ang katawan nyo, ipasalamat yan. Kaya kayo nagsisimba rito kasi pasasalamat din yan na Lord, meron akong buhay. Ginising nyo ko. Lahat ng yan na pinagkakalob sa atin ay ibinigay para mamangha ka sa kanyang kabutihan, sa kanyang kapangyarihan, para sambahin nyo siya. Hindi yan pang-personal na kagustuhan. Hindi yan personal na masaya ka. Hindi yan pang-personal na ang Diyos ay obligado talagang ikaw ay pasayahin sa buhay mo. Hindi yun. Yes, pasasayin ka ng Panginoon, pero i-acknowledge mo lagi siya. And that's the truth. Okay. And that is convincing evidence na talagang there is God. Now, doon sa binasa na, doon sa ating basahin nga natin yung Matthew 13, 45 and 46. Yung parable na to, hindi ganong pinipris. Pero actually, ito yung katotohanan ito na
ibibigay mo ang lahat, alang-alang lang sa katotohanan. Sabi rito, again, the kingdom of heaven is like merchant looking for a fine pearls. Naghanap tayo ng katotohanan. Ano ba totoo? Ano ba yung talagang magbibigay ng value sa buhay natin? And then, ang nakita niya, he went away and sold everything he had. When he found one of great value, ba ito, totoo talaga to, hindi to fake. Mahal to. He went away and sold everything he had and bought it. Actually, it talks about the truth. Kasi ingat kayo sa peke. Maging ang sarili nyo, pinipeki pala kayo. Okay. Ang hanapin natin yung totoong kaligayahan. Lahat ng mga totoo, it is lasting. Pero kapag ang kaligayahan ay dito lang sa lupa, fake yon. Kung ang hanapin nyo ay true treasures, yung mananatili na. Hindi yun dito lang sa lupa na kinakalawang, nawawala, ini-struggle, pero talagang ibinibigay ng Diyos na pangwalang hanggan. Ang hanapin nyo, yung true life, na ang buhay natin kasi dito, temporary lang, fake pa rin yan. Fake ang buhay dito. Sabi nga sa inyo, ang buhay dito parang panaginip lang. Ang totoo talaga yung mga bagay na hindi nakikita, na hinanda na ni Jesus sa buhay na walang hanggan. Kaya minsan may mga Kristiyano na ayaw nilang ituro ang buhay na walang hanggan, ayaw nilang ituro ang rapture, ayaw nila ituro ang darating na uli si Jesus kasi gusto nila buhay nila dito lang. Dito lang kayo mabubuhay, dito lang kaharian. Hindi po. Sisirain niya ang lahat ng bagay dito sa lupa dahil this is already cursed. Maging Kristiyano, may tinuturo na ganun ngayon na dapat dito tayo magtatayo ng kingdom of God. No, this is not the kingdom of God. The kingdom of God is spiritual. Mali po yun. Kasi hindi mananatili talaga ang bagay ng mga pisikal. Ito'y masusunog, ito'y masisira at papalitan niya ng bagay na hindi nasisira. True wisdom, and that is the Holy Spirit and His Word. And lahat ng yan na hindi nanatili, fake yan. Lahat ng yan na pang sarili lang, fake yan. Ang lahat ng bagay na papuri, kung ito'y hinahanap nyo lang para sa inyong sarili, fake din yan. Kung ang papuri na hinahanap mo, ay para sa iyong sarili, sinabi ko nga last week, mag-artista ka na lang. Fake yung nararamdaman mo. Kaya yung mga tao rito na hindi na umaattend dahil hindi pinapansin, fake ang inyong damdamin. Yung mga tao dito nang hinahanap lamang ay comfort dito, maganda ang preaching, maraming tao, fake ang kanilang pananampalataya. Hindi natin hinahanap ang mga bagay na yon. Fake pa rin yon. Kaya be careful. Maring fake ang nasa paligid nyo or kayo mismo fake na tao. Delikado. Gawin yung totoo ang inyong sarili. So beware of fake, of all those fake. Maraming fake. Peke. Bigas peke. Peking bigas na gagawa na ngayon. Peking gulay. Hindi lang yung peking duck. Talagang totoo yun, peking duck. Peking China. Maraming peke talaga sa China. Delikado na. Kaya lahat na gagawa ng peke, maging ang sarili nyo, be careful, baka peke na kayo. So, beware of fake motive, fake feeling. Hindi lang yung mga bagay sa paligid natin na pwedeng gawing peke, kasi may peke ng bigas may peking cabbage. Panood ko yun. Peking asukal. No? Nakaka-cancer pa yun, yung peking asukal. Ano ba yung mga peke? Lahat peke. At maging aware tayo
Maging sa pagpili, damdamin natin, baka tayo mismo napipeke na natin na tayo. Beware of fake feeling. Okay, in Jeremiah, alam nyo ba minsan fake pala ang inyong feeling? Basahin nga natin sa Jeremiah 17:9 and 10. Ang pinakabadaya pala sa ating katauhan ay ang puso. Sige, basahin natin. Jeremiah 17:9. Okay. The heart, be careful. The heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? Nasa puso. Akala mo, totoo ang sinasabi mo, behind yourself, meron ka palang balak na hindi maganda. Akala mo, nagpapakaibigan ka, yung pala, behind your consciousness, meron kang self-interest. Akala mo, ang bait-bait mo, yung pala, meron ka rin lang self-interest. Akala mo, nililigawan mo ang isang tao dahil siya ay para sa'yo, yung pala, laman lang yun. Hindi pala talaga, yun ang will ng Panginoon. Fake pa rin. The heart is fake sometimes. Kaya ang maganda nito, para hindi maging fake, fill it with the Holy Spirit. Once ang laman nyo, ang nararamdaman nyo, be careful Kasi, there are three na nag-udyok sa atin. Ang laman, okay, ang Holy Spirit, at ang masamang espiritu. Ngayon, kung ito'y laman, fake pa rin yan. Kasi ang laman natin, corrupt. Ang laman natin, ang gusto pang sarili. Ang laman natin ay lamanan na natin na gusto ni Adan, pang sarili. Evil spirit, ganun din. Fake din yan. The best way to be careful with your feeling, fill your heart with the Holy Spirit. The Lord will give you the truth. Kaya nga in worship, in calling God, in everything, sabi niya, worship Him in spirit and in truth. Dahil kung walang Espiritu Santo ang ating buhay, na-fake tayo. Ako ilang beses na akong na-fake ng aking sarili. Kaya ayoko na. Buti hindi malala. Pero kung ito ay guided ng Holy Spirit, everything will be okay. Kaya lagi yung sinasabi, no? May mga bagay talaga akong na nangyari sa buhay ko, hindi ko pinlano. Kasi ang nature ng tao, kaya nagpaplano para sa kanyang sarili lagi yan. Para sa kanyang sariling kapurihan. Para sa kanyang sariling comfort. Pero kapag ang Diyos ang nagplano sa inyo, kahit taliwas sa gusto nyo, alam nyo, unang-una ito ay nararapat, ito ay maayos, ito ay payapa, at higit sa lahat, ito ay nagbibigay ng kapurihan sa Diyos. Kaya para hindi kayo ma-fake ng inyong mandarayang puso, fill it with the Holy Spirit. Because your heart is ang sinusunod niyan. Tatlong maaaring mag-udyok sa buhay niyo. Ang inyong laman, ang masamang espiritu, o ang Holy Spirit. That's why we must be born again, sabi ng Panginoon. Kasi the Holy Spirit has a big part in our life. Siya nagdadala sa lahat ng ating katotohanan. Hindi lang sa katotohanan, salita ng Diyos. Hindi lang sa katotohanan na turo, katotohanan kung paano kayo mabuhay, kung paano kayo mag-isip, kung paano kayo mag-decide, kung sinong pipiliin nyo, kung paano ang gagawin nyo, kung ano ang motibo na nararapat na sa puso nyo. Dapat yun totoo, hindi fake. The heart is very mandaraya yan. Beware of fake motive. Yun naman mga hypocrite. No? Yung mga humble kuno,
pero actually merong self-interest. Yung pala tulungin, yung pala gusto ka lang makuha ang iyong attention, then later on uutangan ka na ng maraming beses. Yung bang makuha ka lang ng magpapakaibigan sa'yo, yung pala, yung bang mahirap talaga eh. Yung bang minsan nadadaya rin tayo ng sarili natin. Be careful. Fake motive. Gusto mag-serve sa Panginoon kasi nakita niya, gagaling kumanta. Gusto mag-serve sa Panginoon. Meron akong kilalang pastor, no? Nainganyo maging pastor kasi may church. Yung pastor, abroad ng abroad, akala niya ganun kadali. At maraming followers, hindi ganun kadali. Kaya nagpastor. Nung hindi siya na-assign at nag-resign sa trabaho, bumalik na rin sa trabaho kasi ang hirap pala maging pastor. Hindi ganun kadali. Akala nila, ang pastor, lagi may pera, lagi may followers, lagi may building, may titirhan, lagi may invite sa ibang lugar. Hindi lahat ay ganon. Kaya wrong motive. Hayaan yung tawagin kayo ng Panginoon sa tamang direksyon, tamang ministry. The ministry is not only preaching. The ministry is helping others. The ministry is encouraging others. Yan ang ministry. So, ano yung motive niya? Mali. Meron naman nagtatides kasi do not make tithings as return of investment or investment. Hindi yan investment. Yan ay obligasyon nyo na talagang dapat ay sa Diyos. Part ng Diyos yan, hindi yan investment. Do not think na kada tithe nyo ay may investment, merong balik ka agad yan. Hindi. First, it is a sign of worship. It is sign of thanksgiving. It is sign ng papakambaba ka na ito'y yung mga biyaya sa iyo ay hindi naman talaga iyo. Binabalik mo lang sa Diyos. Hindi investment ang tithing. So, wrong motive pa rin. Nafe-fake kayo. Naman minsan, mga turo talaga mali eh. May mga turong mali. Nafe-fake kayo. So, may mga bagay na kayo mismo ay fake sa sarili nyo. Beware of fake motive. Beware of fake faith. May mga faith naman na ginagawang anting-anting. Huwag niyong gawing anting-anting ang inyong faith. Mali yan. Fake yan. Dahil ang faith, it is a gift na talagang ang kumikilos talaga. Hindi kayo, hindi yung faith nyo. It is the Holy Spirit. The Holy Spirit is only increasing your faith na sumunod sa Kanya. Our part is to believe. But to have a miracle, hindi galing sa inyong faith. Porkit sinabi sa Bible na with your faith, you can move mountain. Yes, you can do that. But by the power of the Holy Spirit. Kaya yung nagawa nila, nagpagaling, nag-miracle, ginagawa ng anting-anting. Hindi anting-anting ang pananampalataya. There is time talaga na pag-pray kayo, hindi gumagaling. But there is a time na gagaling. Kasi it is the decision of the Holy Spirit. Wrong faith, mali. Kaya yung iba, huwag mo sasabihin na baka. Huwag nyo sasabihin na sana. Inaalis nila yon. Pagpapakumbaba yun kasi nga, we are such beseeching. Nagmamakaawa lang tayo sa Diyos na gumawa ng miracle. Hindi yung in the name of Jesus na para umiri-iri. No? Nakala mo siya magpapagaling. Hindi ganon. Ginagawa ng anting-anting ang pananampalataya. We pray because we believe that God will do miracle. Period. Yung iba, kala mo sila nagpapagaling. Kaya lahat na lang ginagawa by faith. Kahit di nagtatrabaho, by faith. Ayaw magtrabaho, by faith. At tamad, by faith. Hindi ganun. Wrong faith. Fake yung faith na yun. Magtrabaho ka naman. Kumilos ka naman. Mag-isip ka naman. Magplano ka naman. Puro faith na lang. Fake yung faith na ganun. Dahil ang Diyos ay gumagawa, nakasama ka. Huwag mo siyang iwanan naman. Iniiwan mo ang Panginoon Diyos eh. Lahat na lang sa Kanya eh.
Hindi naman ganun. Wrong faith yun. Ginagawa mong anting-anting ang iyong pananampalataya. Beware of that fake faith. Beware, of course, beware of spirit. Hindi lahat ng spirit na nararamdaman mo, baka yan ay hindi na galing sa Diyos. Ay, napanaginipan kita, sister, ganun. No? Ay, napanaginipan ko. Alam mo, sister, napanaginipan kita. Alam ko, ikaw ang aking soulmate. Hindi ganun. Ay, may ganun nangyari. Oh, talagang ikaw napanaginipan ko eh. Pinilit niya ba namang magpakasal? Ikaw talaga napanaginipan ko, ikaw daw ay akin. Wrong spirit. Hindi ganun ang Espiritu Santo. Inaayos niya lahat muna yan. Nagkakalakip-lakip. Hindi porkit panaginip mo eh. Bigay na ng Espiritu. Baka laman lang yan. Baka lang talagang patay na patay ka doon sa taong iyon at napapaniginipan mo lang siya lagi. Wrong spirit yon. May case na ganun. O di kaya, akala niya Espiritu Santo na nababurden ako, ang sabi ng Spirit, sabihin mo daw sa akin ang mga problema mo. No? Eh sinabi naman sa iba. Yung pala, yung spirit na yon is spirit of division. Lagi pang sinasabi, nababurden ako. Ito binababa sa akin ng Espiritu Santo. Hindi lahat, no? Kapag ang Espiritu at nalalaman nyo, it cause division, fake yon. Kapag ang Espiritu Santo ay dala lamang ng inyong gusto, fake yon. Ang Espiritu Santo ay kumikilos ng nagkakalakip-lakip ang lahat ng bagay at nagiging maayos. Pero kung ipagpipilitan mo na ito talaga gusto ng Espiritu Santo, fake yun. Baka lang gusto mo lang. Gusto mo lang. Ang Diyos ay kumikilos ng nagkakalakip-lakip ang lahat ng bagay. Kaya, there is a fake spirit. And beware of fake teaching. Ngayon, kahit ang mga Kristiyanong libro, fake pa rin, may mga fake pa rin. Nandun na sinasabi, God is love. Para namang hindi compatible ang Diyos na paparusahan niya mga nagkakasala. Inaalis nila ang isang karakter ng Diyos. Bukod sa love, siya rin ay just. Justice. When you say justice, judge, talagang nanghuhusga siya. Inaalis nila yung paghuhusga sa Diyos. Ang ating kaligtasan, ang pag-ibig niya, ay para lang iligtas tayo sa impyerno. Pero sa lahat ng ating detalyeng ginagawa, meron pa rin Diyos ang pagsusulit yan. Sa bawat salita nga ng sabi ng Panginoon, sa bawat salita na sinasabi nyo, may katumbas yan. Salita pa lang yon. How much more yung physical deed natin? God is just. He is not only God of love. He is God of love. Kaya niya inalay ang kanyang sarili para iligtas tayo sa kasalanan at sa impyerno. Pero sa bawat sandali na ginagawa natin, meron pa ring pagsusulit. Kaya inaalis na nila yon. Wala ng judgment, wala ng impyerno. Inalis nila ang pagiging judge, pagiging just ng Panginoon. Wrong teaching, wrong. Fake teaching, fake. Wala na raw second coming. Kasi ang second coming ng Diyos ay ang Espiritu Santo. Bumalik na raw siya in the form of the Holy Spirit. Fake din. So be careful. Kahit na ito ay tumatawag kay Kristo, fake, be careful. It might be a fake teaching. That's why God is telling us to worship Him, to come to Him in spirit and in truth. Let us all stand up. Very important to be aware of these things para hindi tayo mapeke. The spirit and truth. Panginoon, tapat ka sa buhay namin. Gawin niyo rin kaming tapat sa inyo. Panginoon, totoo ka sa buhay namin. Lord, maging totoo kami sa inyo, sa harapan niyo, sa puso, sa pananampalataya, sa pagsuserve,
sa motive, Panginoon. Ang nais nyo sa bawat isa sa amin ay sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Kaya naman, gawin yung totoo, Panginoon, ang aming kaluluwa sa inyo. Malis ang mga fake na motive. Malis ang fake na pananampalataya. Malis, Panginoon, ang fake na damdamin. At ilayo kami sa mga fake na espiritu. Sa pangalan ni Jesus. At Lord, sila na nagtatapat sa inyo, tapat na nagsiserve sa inyo, tapat, Panginoon, na tawagin kayo, taas po natin ating kamay, kayo na nagtatapat sa Diyos, tapat siya upang ipagkaloob sa inyo ang lahat ng inyong pangailangan. Tapat siya upang kayo'y gabayan. Tapat siya upang gabayan kayo sa mga kalooban niya at pagtagumpayin kayo. Bigyan kayo ng kasiyahan sa inyong buhay at ipagkaloob ang lahat ng nais nyo sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. God bless you.